Selebrasyon ng Philippine Veterans Week, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Restituto Aguilar, Deputy Administrator ng Philippine Veterans Affairs Office, ASEC Aguilar. Magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. ASEC, una po sa lahat, ano po ba ang tema ng inyong Philippine Veterans Week? Ang tema ngayon ay ang pagpapahalaga natin sa ating veterano saligan sa saligan sa ating pagkakaisa ng ating bansa. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung naging pagbubukas ng Philippine Veterans Week at ano-ano pa po yung mga activities na inihanda para sa selebrasyong ito? Nagsimula tayo nung ikalima ng Abril sa pamamagitan ng sunrise ceremony na ginanap sa libingan ng mga bayani sa puntod ng nakikilalang kawal o Tomb of the Unknown Soldier. Ika-6 ng umaga yon. Tapos ika-7 naman ang wreath-laying ceremony. Yung sunrise ceremony ay pinangunahan ni Lieutenant General Roy Galido ng Commanding General ng Philippine Army. Sumunod po yung ang wreath-laying ceremony na ang panauhing pandangal ay si Secretary Gilberto Teodoro, pero siya ay kinatawan ni Undersecretary Pablo Lorenzo. So ang sumunod dito, ng ika-9 ng umaga, nagkaroon tayo ng parada. Ito yung parangal sa mga ating mga veterano. So ito naman ay pinangunahan ni Retired General Cirilito Sobejana. Nagkaroon tayo ng parangal, awarding ceremony sa ilang nabubuhay pang mga veterano doon sa parada na yon. Ito po ay sinundan noong ika-8 ng Abril sa isang U.S. Congressional Gold Medal awarding ceremony sa Kapitolyo ng Bataan sa Balanga City, na kung saan 16 na veterano, ilan yung buhay at karamihan din doon ay mga namayapa na. Kahapon, ika-9 ng Abril, ginunita natin ang ika-82 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat, Barangay Diwa, Pilar, Bataan. Ito ay pinangunahan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kasama doon yung representative ng US Embassy to the Philippines at yung ambassador naman ng Japan sa Pilipinas. Yun ang kasama ng ating Pangulo na nag-alay ng bulaklak at nagkaroon din ng kanilang talumpati. Ngayong umaga, ika-7:30 ng umaga, nagkaroon tayo ng joint paggunita sa Kapas at tribute to all Filipino heroes sa Kapas National Military Shrine. Ito ay ang panauhing pandangal natin doon kanina ay si dating kalihim ng Tanggulang Pambansa, Delfin Lorenzana, na siya ngayon ang chair ng Bases Conversion Development Authority or BCDA. Bukas ng hapon, magkakaroon ng sunset ceremony sa libingan ng mga bayani, doon pa rin sa Tomb of the Unknown Soldier. Ang panauhing pandagal natin doon ay ang isang anak ng veterano at siya rin ngayon ang presidente ng Veterans Federation of the Philippines, si Major General Retired Romeo Alamillo. So, bago yon magkakaroon tayo ng misa bago tayo sa sunset ceremony na magkakaroon din ng
awarding para sa ilang veterano, 10 veterano. At pagkatapos noon, susundan ito ng candle lighting ceremony. Iyon ang pagtatapos ng ating Philippine Veterans Week at Araw ng Kagitingan. Ilan na lang po ba, sir, sa ngayon ang bilang ng Filipino veterans at paano niyo po ba pinapalawig yung kaalaman tungkol sa naging ambag nila sa henerasyong ito? Ngayon, ang natitira sa atin na World War II veterans ay 960. 960 ito ay napakaliit na bilang na lang sa noong 1945 na meron tayong 260,000 na re-recognize ng US government at saka yung mga hindi na recognize na may karapatan din namang mabigyan ng parangal ay 250 o kaya kalahating milyon ang World War II veterans at ang natitira doon ay 960 na lang. Kung ang ating pag-uusapan naman yung mga benepisyo, patuloy pa rin pinapatuloy ng PIBAW ang kanyang mandato. Una, yung pagbibigay ng veterans benefits, both monetary at saka non-monetary. Yung pension nila, pension ng World War II, Korean at saka Vietnam War veterans ay naitaas noong panahon ni Presidente Duterte mula 5,000 pesos, ito ay naging 20,000 pesos. Yung kanilang ngayon karamihan ang nag-a-avail na ngayon yung educational benefit sa 4 years scholarship program na hinahandle ng PIBAW para sa lahat ng World War II veterans. Ngayon, ang nag-a-avail, karamihan apo na. Nung una kasi ito yung pinakaunang benefit ng mga veterans natin. Nung matapos ang gera, binigyan sila ng pagkakataon na mag-aral sa kolehiyo. At yung iba hindi nag-avail, minsan yung anak ang nagpatuloy. Pero ngayon, yung iba talagang hindi nila ginamit, ngayon ang gumagamit naman ay kanilang mga apo. So yung 20,000 tama-tama lang naman pambili nila ng kanilang mga gamot. Pero gayon pa man, meron pa rin silang benefit na pwede silang magkaroon ng free hospitalization benefit sa Philippine Veterans Memorial Medical Center dito sa Manila. Kung sila may nasa probinsya, meron din kaming veterans ward sa mga regional or public hospitals na meron kaming MOA sa kanila na tatanggapin nila yung mga veterano at kung ano man yung kanilang bill pagkatapos ng hospitalization, of course kasama na doon yung PhilHealth at saka iba pa PCSO na deductions, yung natitira doon ay babayaran po ng PIBAW. Sa pagkakataong pong ito, sir, paano po ba natin marirevive ang kultura ng kabayanihan at pagmamahal sa bayan? Katulad po, itong ipinakita ng ating mga Filipino veterans. Kami po, patuloy kaming nagsasaliksik. Ang ginawa namin, kasi noon, ang ating kasaysayan, sinulat lang ng Amerikano. Sa World War II, mga Amerikano ang gumawa ng kasaysayan kasi nasa kanila yung record. Yung record ng mga guerrillas natin, yung sa USAFE, nung dumating ang Liberation Forces, kinuha nila yon para yung mga records ng mga units ay kinuha nila para i-analyze kung sino yung kanilang i-recognize at saka hindi, unit at saka individual. So dahil dito, yung mga records na yon, dinala nila sa US at ilinagak yon sa US National Archives. So US National Archives Record Administration. So ito ngayon, noong 2015 at saka 2017, nagpadala kami ng teams para i-digitize yon, para ma-digitize yung lahat ng records na yon
doon sa US. At yun ngayon uploaded na sa aming website. Libre na ang lahat ng researchers, manunulat, mananaliksik para gumawa ng kasaysayan ng ating mga veterano ayon sa perspektibo ng isang Pilipino. Kasi doon sa mga nakuhang mga report ng mga ating mga digitizers, nandun lahat kung ano yung ginawa ng mga guerrillas natin nung nakaraang digmaang pandaigdig. Doon nila nakita na ang daming ginawa pero hindi man lang ito na isulat. So, free ito kahit sino na gustong bukod sa amin, meron kaming mga researchers na gumagawa rin ng documentation sa lahat ng ginawa ng ating mga veterano. Okay, bilang panghuli na lang po, baka meron po kayong mensahe para po sa ating mga magigiting na veterans na nakatutok sa atin ngayon. Pag meron po silang concerns, saan po sila pwedeng lumapit? Meron po kaming, sa lahat po ng mga veterano na nakikinig ngayon, meron po kaming website, pvow.gov.ph. Kuwan lang po kayo, gumawa kayo ng mensahe doon at nandun din sa aming website po yung mga kung saan kayo tatawag na landline at saka cellphone at saka pwede pa rin sa mga meron kaming Facebook and Messenger account. Doon po nyo sabihin kung ano yung gusto nyong iparating sa amin. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Restituto Aguilar, Deputy Administrator ng Philippine Veterans Affairs Office.